Ito sabi ni Presidente Digong nyo ngayon, ang Pilipinas daw ay handang makipagtulungan para palakasin ang kaugnayan sa European Union. Sa kabila ito na kung ano-ano pinagsasabi niya dyan, di ba? Pananakot, minura, yung international organization. Organization kasi yung European Union organisasyon ng ilang mga bansa sa Europa. Di ba? Mayayamang bansa yan sa Europa. Ang pinakahuling sinabi nga nitong si Presidente Digong laban sa European Union, yung di ba, inakusahan niya yan na hinostage daw yung COVID vaccine ng European Union, mga kaibigan, para laban sa ibang mga bansa. Nutukoy niya tayo. Wala, hinostage. Wala naman siyang pinagbabasihan doon sa sinabi niya. Nagmamagaling para maipakita niya na hindi siya takot sa mga bansa. Ngayon, bakit binabago mo? Paano, di ba? Naglalabasan na mga report tungkol sa human rights violation, mga kaibigan. Pati na yung corruption. Ang sanhi, tandaan ninyo, ng patuloy na pagdagdag ng bilang sa kaso ng COVID dito sa Pilipinas, corruption ang sinasabi sa ginawang pag-aaral ng ibang bansa. Kaya tayo ang kulelat. Yan tandaan ninyo. Yan ang maliwanag. Kaya, mga kaibigan, nagbabago na ng tono. Kita ninyo yung nangyari sa Myanmar, di ba? Ito, nagyayabang yung mga militar dyan. Kala nila, ngayon nila siguro napagtanto dyan sa Myanmar, ng mga military dyan, na napasubo sila. Napasubo. Katunayan, sumulat itong nakaupong general, yung nagpakudeta dyan sa Myanmar. Sumulat pala ito dun sa Prime Minister ng Thailand. Kasi nakaupo ngayon dyan, rin yun, naluklok din niya sa kudeta Kinudeta nila yung dating, yung tiwali na Prime Minister. Ang pagkakaiba ito, baka nagkakamali ito mga naniniwala dyan dito sa atin na pwede nilang gawin yan dito. Maring yung gawin. Pero yung consequence, iba. Halimbawa, ito, sumulat itong leader ng coup plotters dyan sa Myanmar, sumulat dito sa Thailand. Kasi in-isolate na sila, di ba? Ang New Zealand. Pinutol ang komunikasyon. Hindi na sila kakausapin. Wala nang kakausap sa kanila. Kung ano man mangyari sa bansa nila, mga kaibigan, walang kakausapin hanggat militar ang nakaupo. Pati tulong, yung aid, hindi nila ganap na pinuputol, pero kung yung aid ay makikinabang ang military coup plotters, mga kaibigan, hindi nila ibibigay. Siguro sa ibang paraan na nila gagawin ang pagtulong. Ano ang mangyayari sa iyo? Iimbargohin ka. Ano yung embargo? Wala nang makakarating sa iyo anuman na tulong na kailangan ng bansa mo. Hindi lang utang, kung hindi pati kalakal nyo. Babagsak ang ekonomiya nyo. Sumulat siya doon, sabi nung Thailand Prime Minister, ito, hanapin ko yung balita.
mga kaibigan, magandang ano to kasi alam naman ninyo, kitang-kita ninyo na nag-e-exercise na sila ng ganitong gagawin Ang masama dito, baka magkudeta mi. Kunyari, kinudeta siya, pero kasama sa usapan yun para makaligtas siya sa pananagutan niya. Di ba? Yan ang mga posibleng pwede niyang gawin Kasi nga, nawala na sila ng credibility. Alam mo, yun ang masama Pag nawalan ka ng kredibilidad sa gobyerno, binigo mo, wala naman nagkatotoo sa sinabi niya Sige nga, gusto niyo pasahin natin kung ilan yung mga pinangako niya nung eleksyon? Walang natupad. Mga kaibigan, sa ibang araw. Naka-record na yan Public knowledge na yan. Mga kaibigan, sasariwain lang natin Kaya kung binabalak nila ito, ang haharapin nilang consequence, hindi ka rin magtatagal Ako naniniwala, yang sa Myanmar, paniwala ko lang ito. Mukhang hindi sila tatagal. Yung military dyan. Ultimong malalaking katawan ngayon, lumabas na nakaubad pa Ang gaganda ng katawan, mga macho. Pati mga babae, kanya-kanya ng gimmick ngayon. Ilang araw na, nagmamarcha. Nasa lansangan. Daan-daan libo na. Mga kaibigan, ang tao sa lansangan. Ilan lang yung militar nila. Di lalo dito, papatayin mo lahat yung taong yan. Di ba? Lilipulin mo yan. Di lalo ka ng, pati ka, mamatay ka na. Papatayin ka na ng ibang bansa. Di ba? Pag ginawa mo yan. Ano ka, si Pol Pot? Mga kaibigan, eto sumulat daw yung leader ng kudeta dyan sa Myanmar. Sumulat siya sa Prime Minister ng Thailand, kay Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Ito si Chan-o-cha, inagaw niya rin yung kapangyarihan, mga kaibigan, sa Thailand. At sinasabi niya, tumanggap siya ng liham mula sa Myanmar's new junta leader, itong bagong leader ng junta. Ang binabalak dito, maghunta, military. Yung hayagang junta, ngayon may junta na Baka akala ninyo, hindi junta nagpapatakbo. Parang junta Pagsabit, lalabas si Presidente Digong nyo para, akala niya kasi, naniniwala pa yung tao. Hindi na mga kaibigan. Hindi na naniniwala. Yung mga nilalabas nilang datos, sa kanila lang yung self-serving yun. Ito mga binabanggit natin datos na binabasa natin, ito'y pag-aaral na ng ibang mga bansa. Sinasabi na ang tunay na larawan ng Pilipinas ngayon. Mga kaibigan, accumulated na yung mga facts, mga katotohanan tungkol sa tunay na larawan ng Pilipinas. Wala na. Mga kaibigan, hindi nyo rin pwedeng gawin. Hindi nyo tutuloy ang eleksyon. Di wag nyo ituloy. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, dalawa lang ang magiging kwan nyo Pinakamalaking kasalanan nyo na hindi rin kayo pwedeng magtagal. Human rights violation. At pagbaboy sa saligang batas. Yung eleksyon, saligang batas yan. Ngayon, itong si Prayut, di ba, itong Thailand leader nila ngayon, Prime Minister, nagkudeta sila noong 2014, at siya'y nanatili sa opisina after ito 2019 election. At ang kanyang nakalaban
ay tinalo niya yata, ano? Ah? Ang sabi niya, he had always supported democracy in the neighboring country. Sinusuportahan niya raw demokrasya. Hindi na demokrasya yung ginawa nung sa Myanmar. Di ibig sabihin, hindi siya sumusuporta. Hinihingi ang suporta niya nitong junta leader sa Myanmar. Kasi wala na silang malapitan eh. Di ba nagpahayag na lahat ang mga malalaking bansa? Na ibalik niyo yung kapangyarihan yan doon sa duly constituted authorities. Sino yon? Yung mga elected officials. Otherwise, isa-sanction ka eh. I-embargohin ka. Kumbaga, baliwala na rin yung ginawa mong unta, mukha kang tanga. Para kasi tangi. Di ba? Nagpapatawa ka. Anong unta yan? Huntahan, pwede yan. Maghuntahan na lang kayo. Di ba? Hindi na pwede ngayon yan. Sa mundo, iba na ngayon. Mga kaibigan. Pakikialaman ka na ng buong mundo. Hindi lang isang bansa makikialam sa iyo. Sapagkat ang gusto ng buong mundo ay demokrasya o kapayapaan. Hindi pwedeng magkaroon ng kapayapaan kung mayroong mga ganyan. Mga tarantadong nang aagaw ng kapangyarihan, mga kaibigan. Ang sulat sa kanya ay humihingi ng saklolo na suportahan yung demokrasi. Demokrasya raw yun. Nagkudeta kayo, demokrasya ba yun? Kaya sabi nung Prime Minister sa Thailand, kahit siya nagkudeta rin, ang sabi niya he had always supported democracy in the neighboring country. Yung demokrasya, sinusuportahan. Kudeta yan, demokrasya ba yan? Ano yan? Mga ano kayo? Ang lalabas, kahit na naagaw niyo yung poder, kinulong niyo yung mga leader, kayo ay lumalabas na mga kriminal kayo. Ganun sa kudeta eh. Pag nagtagumpay ka, ikaw yung gobyerno. Pero ngayon, iba na eh. Nung araw, hindi ganong nakikialam ang ibang bansa. Di ba? Hindi gaano. Darating yung oras, pakikialaman ka. Katulad ngayon, maaga pa lang nagpahayag na ang malalaking bansa. Ay, tigil nyo yung kalokohan nyo. Yun ang sabi. Ibalik nyo yan doon sa ano. Yung sabihin nagpapatawa ba kayo? Di ba lalabas ka pang kengkoy? Sige, gusto nyo maging kengkoy. Di ba? Itong army ni ang pangalan pala nitong nagkudeta dyan, Min Aung Hlaing. Ayan ang pangalan niyan. Ang sabi nung Thailand Prime Minister, we are supportive of the democratic process in Myanmar. Suportado namin ang demokratikong proseso sa Myanmar. Kudeta yan. Hindi suportado yan. But what is most important today? Pero ang pinaka-importante ngayon is to maintain good relations because it impacts the people. Ang pinaka-importante niya ngayon mapanatili ang mabuting relasyon dahil malaki ang impact sa mamamayan, sa ekonomiya, border trade, particularly now. Hindi niya sinasabing wala kayong inaasahang tulong sa amin.
nililiwanag niya ang consequence. Di ba? Paano mong mapapanatili ang good relation? Eh nakita mo resistance ng taong bayan sa Myanmar. Mabuti, kita ninyo ang taong bayan doon, no? Kahit bombahin sila. Tuloy ang kanilang protesta hanggang hindi pinilalaya. At ang sabi nila, tutularan yata nila yung Thailand. Kasi sa Thailand, ganito, ang pagkakaiba ng sistema sa Thailand, may hari doon eh. Di ba? Ngayon, sa Thailand, di ba, ilang beses ng kudeta dyan, malimit yan eh. Pag ayaw na ng tao sa'yo, magrarally. Yun nga yung pinakamahuli nung 2014, di ba? Hindi umalis ang tao sa karsada. Airport, sarado, nandun ang tao sa loob ng airport. Pati mga lansangan, hindi sila umalis hanggang hindi umalis yung nakaupo na pinaalis nila. Mga kaibigan, nung nakita ng hari na ang taong bayan hindi pumapayag, nagsalita ang hari, umalis ka na. Kaya umalis na yun eh. Bakit? Ang hari sa Thailand, mahal ng tao. Ginagalang ng tao. Hindi nakikialam sa politika, pero kapag ayaw na ng tao, magsasalita yung hari. Etong nakaupo ngayon na nagkudeta, wala namang protesta sa kanya eh. Tinanggap na siya ng tao eh. Kasi siguro hindi niya dinaan sa klase ng pamamalakad militar ang ginawa. Di ba? Siya ang nag-adjust sa sarili niya para maging democratic leader siya. Paano mong gagawin yan, yung ginawa niya? Kung yung mga nagrarally, binabaril nila dyan sa Myanmar, binobomba nyo. Doon wala, stand still. Sa Thailand, kung matandaan ninyo noong 2014, ang tao nasa lansangan, nakaupo. Di ba? Kailan tumigil? Tumigil lahat yan nung magsalita yung hari nila. Sinabing, tama na yan. Malis na kayo. Malis sila. Ang tao, tumahimik na. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yun ang masama pag yung mga nasarapan sa pwesto ayaw nang umalis. Hindi na po pwede ngayon yan. Dati pwede yan. Pero magagawa nyo. Magagawa nyo subukan. Kaso may consequence yan. Hindi ba? Ang gusto mo na lang pagka ganyan, ang gusto mo, sarili mo lang. Wala kang pakialam sa tao. Paano ka magtatagal? Kung igigiit mo yung sarili mo ng hindi naaayon sa saligang batas, ang iyong pag-upo sa pwesto, wala yan. So para magawa nyo dito yan, palalabasin nyo, kudeta mi. Mga kaibigan, yan ang hirap eh. Yun ang sabi pero ang importante ngayon, sabi, kasi malapit na bansa ito sa kanila eh. Pwede mo nga lakarin yan eh. Di ba? Yung border niyan. Border sila eh. Ang pinaka-importante niya, ang ekonomiya, ang tao. Border trade. Kasi dadaanan yung mga negosyo dyan eh. Ng ibang bansa eh. Di ba? Particularly now, sabi niya. Ano pa sabi Thailand supports the democratic process. The rest is up to him to see
how to proceed. O yun. Ha? Sinusuportahan anya ng Thailand ang demokratikong proseso. Pero, bahala ka na sa buhay mo kung paano mo ipagpapatuloy yan. Yun yung sinasabi ko kanina. Kaya nagtagal itong Prime Minister ngayon ng Thailand. Walang resistance sa kanya. Kasi yung kinudeta nun, yung pinatalsik noon, walang yarin eh. So, suportado ng tao yung ginawa niya. Eh ito, wala kang civilian support. Kayo-kayo lang yan. Oh, mga kaibigan. Kaya sabi, the rest is up to him to see how to proceed. Bay, tignan mo. Bahala ka dyan sa buhay mo. Tignan mo, paano mo ipagpapatuloy ang ginagawa mong yan. Di ba? Oh, mga kaibigan. Di mukha ka ng gago ngayon. Wala na, sarado na. Ultimong yung mga katabi niyang bansa, ba't katutulungan yan? Di ba? Eh, wala sa batas yung ginawa nyo. Labag sa batas pala yan. Yung ginawa nyo. Oh. Inagaw yung kapangyarihan mula doon sa duly constituted authorities. Eh, di ba, mga kaibigan, kinakatwiran niya, nagdayaan daw sa eleksyon. Abay, bakit? Arbiter ka ba ng dayaan sa eleksyon? Oh, hindi naman ikaw ang arbiter nun eh. Merong proseso ng batas eh. Di ba? Parang dito rin. O kung may reklamo ka, eh dulog mo. Kasuhan mo. Di ba? O, bakit ikaw ang magsasabing, parang si Digong nyo, di ba? O, walang kaso yan. Malinis yan. Maraming pera yan. Mayaman yan. Di nagnanakaw yan. O, lahat siya arbiter eh. Ha? Yung kaso na dapat magdidesisyon korte, siya nagsasabi. Hindi man siya korte. Mga kaibigan, baka may korte yung hugis. Pero, yung Korte Suprema o kaya hukuman, hindi ikaw yun. Umusaklawan yun, di ba? Yun ang ginagawa niya eh. Sinasaklawan niya lahat. Yan ang nakakalungkot ngayon. Kaya sa tingin ko, hindi magtatagumpay ito eh. Gugutumin mo yung tao. Babagsak ang ekonomiya nyo. Wala na. Ano gagawin mo? Nakaupo ka lang. Parang dito, nakita ninyo ngayon, yung pagkain, ang mahal-mahal. Baboy, nakita nyo? Saan bumagsak? Import eh. Sabi nung mga economic managers nila eh. Para matakban para may maibenta yung mga nasa palengke, i-import. Sino ba ang smuggler niyan? Di ba si Haring David Taba? Smuggler na ng mga supplier o ng nagbebenta sa yan, yung malalaki, yung SNR, yung malalaki ngayong warehouse. Yan ang nagpapasok dito ng baboy. Delikado yan eh. Sa ibang bansa nga galing yung mga sakit ng baboy eh. Di ba? Delikado pa nga yan eh. Kita nyo, ang sabi natin, babagsak yan sa import. Mumurahan muna. Hindi naman mura eh. Mahal din eh. Pagka yung nakita ng tao, mura na, imported, mura na. Parang galunggong, di ba? Mura na ang baboy. Wala na, madi-discourage na itong mga nagpapalaki ng baboy dito. Tinitignan nila kung saan. Bakit nyo hanya ang tinarahan nyo itong mga nagtitinda ng baboy sa palengke? Ang nilagyan nyo ng price tag kung magkano dapat nila ibenta. Yung bili nila ganun eh. Mataas din eh. Di ba? Kaya hindi nila maibenta ng mura. Tinuturo naman itong yung mga middleman, yung mga nagsusupply, yung binibila nila, yung nagpapalaki,
yung farm to road, di ba? Oh. Yung mga nagpapalaki, nag-aalaga ng baboy, oh, yun daw ang nagtaas. Eh siyempre, kaya nagtaas daw sila kasi mahal yung feeds. Sino ba may hawak ng feeds dito? Oh, edi sana kung gusto niyong bumaba ang presyo niyan, eh yun ang utusan ninyo na wag siyang magtaas. Yung feeds, di ba? Yun nga naman. Eh patupad kayo anya ng patupad ng batas. Hindi naman ninyo alam. Ha? Kung saan ang galing. Minumura ngayon to si Dar. Wala rin ito eh, no? Daig pa ng monumento rin ito eh. Buti pa yung monumento kasi, may silbi yun. Ha? Kasi yun pwede mong ihan eh. Lalo na nung may illegal terminal. Naiihian si Bonifacio sa Loton eh. Mga kaibigan eh. Oh, dinudumihan pa nga eh. Eh ito si Dar, di mo naman pwedeng ihian yan, di ba? Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Congressman Olivares. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal